guys, welcome to another vlog. So guys, kung nakikita nyo, nandito tayo sa bus station ngayon, no? Dahil may pupuntahan ako guys. Pupunta ako ngayon sa school. Kasi guys, mag-e-enroll na ako ng French class. Face to face na yun guys, hindi na siya online. Kasi dati, nung bago kami pumunta dito guys sa Canada, nag-undergo muna kami ng 60 hours na French class online via Zoom. So ngayon guys, dahil nga French speaking itong Quebec, Canada guys. So kailangan matuto tayo mag-French. So ngayon mag-enroll tayo ngayon dun sa school na malapit dito sa amin. So mag-isa lang ako guys, wala si Christian kasi yung appointment ko is ngayon August 16. Si Christian next week pa, so hindi kami nagkasabay. Kasi nga hindi na kami kasi nagsasama sa duty eh. So magkaiwalay na kami. So kaya yung mga lakad namin na madalas magkaiwalay na din guys. So kung tatanungin niyo ako guys kung bakit ngayon lang ako mag-French class, so usually kasi yung mga taga-ibang company or ibang taga-restaurant dito, upon arrival nila, nag-enroll na sila sa French class. So dahil nga yung employer ko ay bago lang sa paghawak ng mga temporary foreign workers. So kami yung first time, kami ni Christian yung first time sa A&W. So hindi niya pa masyadong kabisado kung ano ba yung mga dapat na gawin or support para sa aming mga foreign workers. So ngayon kami na rin yung nag-research, kami na rin yung nagtanong-tanong sa mga kakilala namin dito sa McDonald's kung paano at kung saan mag-enroll. So ayun, kaya nag-come up na ngayon, kasama namin sila Sir Mel at sila Ma'am Jelly. Ngayon kasabay ko si Ma'am Jelly, iniintay ko siya. Baka nasa kabilang bus na siya na parating. Okay, so sayang din kasi yun guys, kasi yung pag-aaral ng French dito, may support ng government, meaning may financial assistance. So $25 guys per day. So kung imaginein mo kung magpapasok ka sa school ng 4 days, so 25 times 4, diba? So $100. Tax free yun. Diba? Sayang din yun guys. So ngayon guys, samahan nyo ko at itutur ko kayo kung paano pumunta dito sa school malapit sa amin. Let's go! Napakaganda ng panahon ngayon guys. Maaraw guys. Pero naka-jacket tayo kasi yung hangin guys malamig. Tapos yun dito sa may kasi nagpupunta kami dyan ni Christian dati. May mga pabulaklak na sila. Guys, ang ganda ng panahon. Dito lang yan sa malapit sa grocery sa Super C. Sa Dollarama. Waiting lang tayo sa bus. Ngayon guys, maaga na akong pumunta dito sa bus station. Kasi baka maiwan na naman tayo. Palagi lang tayo na iwan. At iba naman bus guys. So 12:35 darating yung bus. So dumating ako dito mga 12:10 na ito. Mas maganda ng maaga tayo guys. Kasi pag naiwan tayo, panigurado magta-taxi tayo. Napakamahal ng taxi dito guys. Tirik na tirik yung araw guys. Pakainit. Pero pag lumabas ako dyan guys, grabe yung hangin, malamig. Kaya nag-jacket pa din ako. Medyo matagal ang waiting game natin guys. Tingnan yung mga motor dito guys. Tawag dyan Spider. Pakita ko sa inyo. Yan yung mga motor dito guys. Finally guys, natatanong ko na yung bus. So yun guys, kakababa lang natin ng bus, no? Bali hindi ako nakapag-vlog kanina kasi hindi ko ina-expect na ganun kadami yung tao sa bus. First time ko guys mag-bus ng nakatayo. Parang LRT ba ganun. Siguro kasi magpapasokan na guys, may mga nakasabay akong mga estudyante. Siguro hindi ko alam kung sabay sila sa enrollment ko ngayon or sila din ba or start na, hindi ko sure, hindi ko pa sure. Pero ngayon guys, ito nandito ako sa walking lane. Naglalakad ako guys kasi doon sa may school na yung road doon sa school ay ginagawa. So maraming bus station na sinarado. Parang 4 na bus station yung sinarado. Kaya kailangan kong bumaba doon sa next na bus stop, which is dito sa La Concord, kung saan kami laging bumababa pag pupunta kami ng Charney. So ngayon maglalakad lang ako ng mga around 14 minutes. Sabi doon sa may Google Map 14 minutes pabalik doon. So hindi ko alam na may bus stop pala doon. Sana doon na lang ako bumaba eh. Parang medyo mas malapit eh.
Pero syempre para hindi na tayo maligaw, sundan na natin kung ano yung sinasabi ng Google at yung sinasabi ng in-transit app papunta dun sa school. So hinihingal na ako guys, ilang minuto pa lang tayo naglalakad. Nagtanggal na ako ng jacket guys kasi ang init ng araw. Whew. Let's go! So yun guys, lalakad tayo dito. Maxi dyan oh. Hey! So yun, lakad-lakad lang tayo guys. Hindi tayo sa walk lane. Ito bike lane. Walk lane, back lane. Yan, tawid tayo dyan. Hindi ko alam na to, parang school to. Ito guys oh, parang school, parang university. Ewan ko kung ano yan. Lapit na tayo guys. Ayun oh, yung ginagawang roads oh. Kaya maraming sinara, kaya medyo traffic din dito. Okay, school nga siya guys. Kasi may field ng ano, ng football. Pero hindi tayo dyan pupunta guys. Hindi yan yung tinuturo ng Google Map. Doon ta. Buti na lang din talaga guys, maaraw. Kasi ang hassle nito kung maulan. Kasi nung nakaraan guys, medyo nag-uulan, pumasok ako. Basang-basa ako yung malas eh. Buti na lang naka pang ano tayo, full gear. Ayun siya guys, Sean Navigator. Diyan tayo. Kaso paano ko tatawid? Punta pa ako dun sa kanto. Paano ko tatawid? Ayun yung school. Ang tanong, pwede kayang tumawid dun? Pagsubok ito guys, nagtanong pa ako dun sa may kanto. Kasakala ko hindi pwedeng dumaan dito. Sabi niya just be careful lang daw. Kasi ito yung papasok ng school eh. Ayan. So yan guys, nandito na tayo. Papasok muna ako sa loob guys kasi baka ma-late tayo. The 1:30 na appointment ko. So yun guys, kakatawid ko lang. Epic kasi, di ba galing ako doon sa school. Tumawid ulit ako dito pabalik kasi sabi doon sa may parang registrar, itong facility na to ay masyadong maliit para sa French class. So pinatawid ulit ako dito, bumalik ulit ako kung saan ako tumawid. Tapos tinuro niya sa akin yung kabilang building which is sa tawid. Sabi niya 1135 daw. So nihingan na akong init guys. So ito pala guys, dinaanan ko na to kanina. 1135 dito daw yung French class. Ayan. So nandito na tayo guys sa cafeteria ng French school. Ito yung English cafeteria nila. Ayan. So yan guys, waiting lang tayo. Sabi dun sa may ni Sandra. Si Sandra yung pangalan ng parang namamahala dun sa Francisation or dun sa French class. Sabi upo lang muna ako dito sa cafeteria kasi 1:20 pa lang naman. So 1:30 yung appointment ko guys. Kasi Ma'am Jelly papunta na rin siya. Grabe, pause na pause ako. Ang init sa labas, ang init maglakad. Pero yung hangin okay naman. Matirik lang talaga yung araw. Kasi ito yung cafeteria nila guys. So dito tayo mag-aaral for isang semester. Boy! So ito yung unang-unang parang ano ko guys. Lumakad ako mag-isa nang walang kahit sinong kasama. Tapos tanong-tanong lang, Google Map. Medyo independent yung datingan natin ngayon. Pero ox lang yan para sa learnings ng French at saka sa income. Buti ni baon ako nito. Ang papawin ng uhaw. So yun guys, tapos na tayo. So galing ako dun sa loob. Diyan.
So, para akong ini-interview sa trabaho, guys. Papakita ko sa inyo yung picture ko kanina eh. Para ako magba-biometrics ulit. So, ayun guys, tapos na yung enrollment ko. So, not necessarily nag-enroll eh, kasi ang sabi niya sa akin, tapos na daw pala ako mag-enroll through online. Kasi nga guys, si Arman, kasama namin sa bahay, tinulungan na rin kami kung paano mag-enroll. So ngayon parang may pina-fill-upan lang siya sa aking form na para kapag nag-request yung immigration ng parang direct deposit ng financial aid or ng allowance, financial allowance ng French class, isi-send ko na lang sa kanila. Kumbaga, pina-fill up niya na sa akin, tapos in-scan niya na din. Tapos sinend niya na lang sa email ko, parang convenient ka naman, di ba? Galing. So ngayon, sabi niya, mag-iintay na lang ako ng parang confirmation letter from immigration na in-accept na nila yung enrollment ko. Pero probably okay na daw yun. Kumbaga, mag-start na siguro ako ng mga August 28. Kasi sabi ko nga sa kanya na may tumawag na sa akin kasi in-assess na yung French language ko na ilalagay nga ako sa level 1 lang muna. So yun guys, so hindi pa tayo nakapag-decide kung ilang araw tayong papasok sa school, kung 2 days ba, 3 days or 4 days ba. Pero yung initial plan kasi namin 4 days kasi syempre sayang yung allowance. Kesa naman wala kaming ginagawa pag rest day namin. Pero kailangan kasi namin i-confirm din yung schedule sa boss namin. So yun lang guys, so ngayon nandito pa rin ulit ako sa cafeteria kasi iniintay ko si Jelly. Si Jelly kasi nandun na sa labas kanina nakaupo. So sabi ko siya na yung next. So akala, ang ina-expect ko kasi parang orientation siya na marami kami, like in the usual natin sa Pilipinas guys, na kapag may orientation ng mga school, di ba madami. Pero ngayon, yun, parang mag-isa lang pala ako sa loob. Kaya pala yung nagkukuhanan kami ng schedule niya na Sir Mel. Pag nakuha ko ng isang slot, hindi na siya pwede may kasabay ganun. Kasi parang interview pala yung insura niya. Anyway, so yun guys, waiting game lang ulit tayo kay Ma'am Jelly para sabay na kami umuwi. Tapos palamig-lamig na rin tayo dito kasi napakainit sa labas. Yung araw, tirik na tirik. Anong oras pa lang? Alas 2 ng hapon pa lang. So, hindi ko alam kung dito kami magpa-French class or may... hindi ata sige. Diba? Parang may mga rooms dyan sa loob. Hindi ko lang sure. Pero parang dyan nga. Kasi ito yung parang registry nila eh. Registrar. Cafeteria. So, ayan. Libot tayong konti. Wala naman. Sa cafeteria guys, ayan yung mga papagkain. Tapos may pa free coffee. Free coffee yan pag ganyan. Ito yung buong cafeteria. So yung boses ko guys mahina lang kasi nga ang tahimik na dito, ako lang mag-isa. Hindi ko alam kung nasa room yung mga teacher. So guys, tapos na si Ma'am Jelly. Ito na siya. Estudyante na yun, parang internet. So uwi na kami guys kasi medyo dumidilim na. Kung anong init kanina nung pumasok ako or nung pumunta ako dito. Ngayon naman sobrang cloudy, ang dilim mo. Wala pa naman tayong dalang raincoats. So magmamadali na tayo guys. May dala ka? Wala akong dalang pa. Sige sige. Yun lang guys, magkita-kita tayo mamaya. Ito guys, nag-CR ako. Tapos nakita ko tong hallway. Parang mga classroom ata to. Oh siguro. Tapos may mga locker. So yun guys, mga paparating ng ulan. Let's go. Diyan ako tumawid Ma'am Jelly doon oh. Diyan sa may ginagawa mismo. Doon? Oo, doon mismo doon oh, sa kabila. Ayun na oh, maliwanag doon pero dito, grabe ang dilim oh. Parang babagsak. Parang babagsak na yung ulan anytime oh. Tapos katabi pala natin school oh. School ng mga ano. Ayan. So ayan guys, ang lakas na ng hangin. Naglalakad na kami papunta dun sa bus station. Babagsak na yung ulan kasi ang lakas na ng hangin. Buti naka-jacket na kami oh. Grabe, ang lakas na ng hangin oh. Sobrang dilim na oh. Pero sa kabilang side maliwanag.
Grabe, ang lakas ang hangin guys. Dito po tayo sa Lévis, Quebec. Ganda ng anong flowers. So nandito na kami sa bus station guys. At bumagsak na nga yung ulan. And guys, umuulan na. Grabe guys, ang lakas ng ulan. Makain kami guys. Gutom na kami. Buti na lang may baon akong muffin. Dala-dala ni Ara ng kagabi. Baon ako. Lakas pa ng ulan. So nandito tayo sa Dollarama guys. Bumili na ako na siya. Tsaka ng noodles. So nagpapatila lang ng ulan ng konti. Kasi paakyat pa yung daan papunta sa bahay, di ba? So mabasa ako. So may nakita kasi ako ng kimchi flavor. Spicy. Mahilig ako sa spicy. Although meron pa naman ng mga noodles sa bahay. Pero parang mukhang masarap siya. So tikman natin. So yun guys, naglalakad na tayo. Paakyat papunta sa apartment. So medyo maambon na lang. So lumusob na ako kasi gusto ko nang tikman tong noodles ko na binili ko. So ayan. So yun guys, malapit na tayo sa bahay. Hingal na ako. Yung ating apartment. Tignan nyo guys yung kapitbahay namin guys. So yung puno nila oh. Unti na nagbabago yung kulay guys. Autumn is waving. Nakaka-excite. So ito kayang puno sa tapat namin. Nakaka-excite din to. Maging pula or orange. So yun guys. Kakatapos ko lang kumain. So yung binili ko kanina sa may Dollarama yung kimchi na ramen. So kinain ko agad pagkagising ko. Grabe solid. Ang sarap niya. Ang anghang niya. So parang first time ko atang makabili dito sa Canada ng ganong noodles na na-satisfy yung tolerance ko sa anghang. So ayun, medyo nakakapagod guys yung araw na to, no? Kasi imagine mo, naglakad ako ng medyo malayo kanina, 14 minutes, maaraw, tapos biglang umulan, biglang malakas ng ulan nung pauwi na kami ni Ma'am Jelly. So parang na-exhaust ako guys. So pagdating ko, bagsak ako agad sa kama, nakatulog ako agad. Tapos pagising ko, yun, gutom na ako. Kaya kinain ko agad yung binili kong ramen. So yun lang guys, salamat sa pagsama at salamat sa patuloy na panonood ng mga videos ko about sa buhay namin dito sa Canada. So kung nagustuhan niyo yung video na to guys, please like, share, and subscribe. And click nyo na rin yung notification bell para maging update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Okay? Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!